at magkaroon po tayo ng fruit at magkaroon po tayo ng fruit, sa ating sa binhi na iyon ng buhay natin. Iyon yung seed of faith po natin na kailangan pa po nating patuloy na palagiin po sa buhay natin. Araw-araw po palaguin po natin, let's water our life with the word of God. Let's water our life sa relationship natin sa Panginoon, by praising God, worshiping God, walking in His ways, walking in His will, and everything po, purihin po ang Panginoon. And yung pong sinabi po dito na na now it springs up, 'di ba sabi kanina po na, "Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland." So this speaks of giving us more visions of what is more to that light. Kumbaga, araw-araw po ng buhay natin, hindi lang siya Diyos na kung ngayon po ay nag-provide siya, everyday yun lang po yung mama-magnify po natin na ang Diyos po ay sa God of provision. Hindi lang po yun yung makikilala natin si Lord ng gano'n lang per se, kundi, God will give us all the wisdom para mas lalo pa natin siyang makilala more than dun sa mga bagay na yon dahil, everyday bago ng bago ang kanyang, pagmamahal na mapapadama sa'tin in every situations, in every ways or needs natin na na tamang-tama dun sa sitwasyon na kinalalagyan po natin is that God will give us yung, kanyang light, papaliwanag sa kanya of what is happening to us na ipapakita po niya yung kanyang pagmamahal po sa atin. Um, so dun po sa kumbaga, far more than those light po ay, makikita po natin na sa araw-araw pala ng buhay natin as we go on journeying sa life natin ng yung faith journey po natin ay hindi po natin napapansin na binibigyan pala tayo ng Diyos ng karunungan sa bawat experiences, sa bawat sitwasyon na nangyayari po sa'tin sa buhay na ikalalago po natin at yung karunungan na yun na nanggagaling sa Panginoon ay hindi matutumbasan ng karunungan na nage-gain po natin sa mundong ito. Kumbaga yung mundo, limited lang yung karunungan na binibigay sa'tin, but yung karunungan or yung wisdom na binibigay po sa'tin ng Panginoon ay, mas higit pa doon. Sabi po sa mga ngaral 7:11-12, "Ang karunungan ay mabuti gaya ng isang pamana, pareho itong nakakatulong sa mga namumuhay dito sa mundo. Nagbibigay din ito ng proteksyon gaya ng pera, pero higit pa roon, iniingatan nito ang buhay ng nagtataglay nito." So, iniingatan ng Panginoon ang ating buhay sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang karunungan sa'tin. So, praise God po, yun po yung theme verse natin, we have to set goals on our faith journey. Ano ba talaga yung gusto nating mangyari sa ating spiritual life, daily at ano ba yung real goal natin na ito sa ating buhay at, and at the same time, learning from the past na, hindi na po kumbaga yung kung meron man pong tayong mga naging mistakes, hindi po ito kumbaga hindi po tayo hatakin nito, kundi tayo po ay, talagang kumbaga, naahon na ng Panginoon sa mga bagay na 'to at hindi na natin kailangan na pagbulay-bulayan pa, set aside all those things. So, ang naging pagbubulay-bulay ko po dun sa timbers po natin ay nag-come up po ako dun sa, topic po natin at ang title po nito is, The Avenues of Our Life. Ate Pia? So, ayun po, praise God po. So,
paano po ba ako naka-come up po dito sa avenues of our life. Actually kanina po hindi actually naiisip ko lang po na maging title po is Avenue tapos hindi ko na po siya madugtungan and until dun sa kanina while, nagpapasuyo ako kay Ate Pia na magpagawa ng PowerPoint is, napagkukuwentuhan na po namin yung topic. Sabi kong gano'n, yung topic kako, parang, learning from the past. Yung sabi ko 'di ba sa buhay po nating lahat, talagang matututunan po natin talaga na na kung maiintindihan po talaga natin yung grace na binigay po sa'tin ng Panginoon, yung habag na binigay po sa'tin ng Panginoon pagka sobrang naintindihan po natin yung love na ginawa ng Panginoon ay talagang hindi mo na po talaga aaksayahin yung love na yun at hindi mo na, kayang iwaglit dahil 'di ba minsan lang namatay ang Panginoong Hesukristo para sa ating lahat at wala ng pangalawang kamatayan para i-save pa uli tayo. So, it will be our choice na, kung nakita mo na ang liwanag tapos hindi mo pa vinalue yung liwanag o yung, ah, kaligtasan na ito na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo, gano'n niya tayo kamahal po, 'di ba? Dito sa journey natin, meron po akong, naging, kumbaga parang patotoo ko na din po sa inyong lahat na, sige simulan natin ang kuwento. Testimony at the same time, what I've learned. Parang gano'n po yung, ang tema nung aking, topic po na why I came up with the avenues of our life. So, this is the avenue of my life. Before, um, ito po yung, testimony ko po sa life ko. Nung ako po ay naging Kristiyano, I became a Christian through my dad. Dahil yung daddy ko ay, galing siya sa Saudi at dun siya nakakilala. So, pagkauwi po ng daddy ko, ng father ko, tinayuan niya po na siya ang maging, kumbaga siya yung mag-lead sa amin na madala po kami sa Christian na na church and, ang kasuwertehan po na ang mommy ko is submissive po sa daddy ko at, yun kung ano yung, gusto ng daddy ko ay, kumbaga supportive yung mommy ko sa kanya. So, kahit na Catholic belief yung, mommy ko at talaga naman pong, sarado kandado Katoliko po ang nanay ko at yung lolo ko na na yung tatay po niya ay kumbaga hindi niya na po, pinansin. So, yung faith na yun, sumunod po siya sa daddy ko and which is, naging na-lead po yun para kaming buong family ay maka-attend po ng, Christian church po. At that time, laro ko parang ano lang, siyempre bata pa po ako, that's 11 or 12. Laro-laro lang ako noon pero naririnig ko po yung mga preaching and everything na yun pala kahit na nagtatakbo lang ako na gano'n sa church, yung mga ganyan, naglalaro lang sa labas, is tumatanim na ang salita ng Diyos sa puso ko. And to the point na nung, college na ako, nagagamit na ako sa worship team. Ah, Unti-unti ay, dati backup ta's naging worship leader ganyan, ganyan. And to one point in my life na 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 it became routinary na sa akin yung mga bagay-bagay na ganoon and, parang sabi ko pa sa sarili ko sobrang naging parang ito na yung katotohanan talaga na akala mo na ginagamit ka sa ministry
akala mo ay, you're living a righteous life na, kung malago ka na sa Panginoon. Hindi pala, hindi pala. Dumating sa point na, um, nag-go astray ako sa, faith ko, ah, wag meron akong, sitwasyon sa life ko na 5 years po akong nawala sa church namin and I lived a sinful life. Literally, I lived a sinful life. At ang dumating lang po sa point na na ako po ay, natauhan nung kasi nung time po na yun, maganda po talaga yung career ko na on my 20s po. On my 20s po, ang bilis po ng ladder ng promotions ko hanggang sa marating ko po yung point na operations manager na po ako, ganyan. So, parang kumbaga lahat everything is fulfilling in on my journey Tapos, may katwiran ako sa sarili ko na na okey naman ako kay Lord. Pero hindi ko namamalayan na nung nawala po ako, na hindi na po ako nagchu-church because of me living a sinful life, unti-unti it devoured me. It devoured me na kinain ako ng unti-unti ng hindi ko namamalayan. So, ito po yung sinabi ko, learning from the past ko na gusto kong i-share po sa inyo na akala mo okey ka sa kay Lord, okey ang lahat, pero hindi pala. At nung nakabalik ako kay Lord, kinakain pa rin ako ng guilt, kinakain pa rin ako ng shame ko, kinakain pa rin ako ng gusto kong makabalik dun sa sitwasyon na gamit ako ni Lord, na nararamdaman ko talaga si Lord na malapit sa akin. Pero nung bumulusok po ako sa kasalanan ko, nung gusto ko na siyang bumalik, ang hirap po palang umakyat. Akala mo mabilis ka lang makakaakyat dahil bumalik ka. Para po yung nangyari po dun sa prodigal son na oo, ikaw ay anak nung rich man na yon. Pero nung bumalik siya, hiyang-hiya na siya sa sarili na niya na parang okey na kahit na maging alipin na lang siya o basta lang na nagdu-dwell siya dun sa place ng tatay niya. Gano'n po yung nangyari sa'kin, na nakabalik nga po ako sa nakapag-church po ako and everything. Naramdaman ko po yung pagmamahal sa'kin ng nasira naming bishop na hindi po niya ako hinusgahan kung ano yung naging buhay ko noon na nawala ako sa church. And that sustained me para makita ko kay Lord yung deep meaning ng grace. And yung tinanim na relasyon sa'kin nung head pastor ko, nung shepherd ko, na para po ako talagang isang isang, ah, lost sheep na natagpuan niya. Talagang pinadama po niya sa akin ang pagmamahal ng Panginoon, kung papaano pong ang saya ng Diyos na nakabalik ako. Hindi niya po pinaramdam sa'kin na ako po'y, naging,
naging, kumbaga parang hindi po niya ako talaga hinusgahan. Yun po, dun ko po talaga naintindihan yung grace ni Lord. Akala ko nung dati, nung mga time na nagagamit ako sa church, akala ko yun na yun, yun pala hindi. Pero mas lalong lumalim sa akin yung bagay na yun, yung grace na yun nung nawala siya, na parang siya yung naging way para ma-remind ako ano ba yung goal ng life ko. It was Jesus, I know, na si Lord po talaga iyon at ginamit ng Panginoon na instrumento yung aking head pastor na yun. And dun ko maire-relate yung, ah, yung topic po natin na avenues of our life, na nung mga panahon na wala ako sa Panginoon, number one, everything was just vanity. Nandun ako sa vanity avenue ng buhay ko, Ate Pia, yun. Nandun ako sa vanity avenue na na sa journey ng life natin, mayroon palang point talaga na makikita natin na wala palang halaga ang lahat ng bagay na nangyayari dito sa mundo. Nakapag-aral ako, oo, but all these are vanities, walang kabuluhan. Ah, ano ba ibig sabihin ng vanity? Those are worthless, useless, profitlessness, fruitless, it is pointless, it is idle and walang purpose talaga. Though yung mga pinag-aralan po natin, nakatulong para tayo'y magkaroon ng daily living now at, magkaroon pero kumbaga makikita po natin na dito sa Vanity Avenue lahat ng pinagpapaguran natin, lahat ng iniipon natin, lahat ng material worth na sinu-sustain natin na maipon, iiwanan din natin for one time in our life na hindi naman po talaga natin madadala, 'di ba? So, everything is just vanity. Sabi po dito sa Second Samuel 14:14 sabi po, "Mamamatay tayong lahat, magiging gaya tayo ng tubig na natapon sa lupa at hindi na muling makukuha." Yan po yung sinasabi kong all is vanity. Kasi kumbaga pagka natapos ang buhay na ito, wala na, 6 feet on the ground na po tayo, lahat. Makakalimutan na tayo ng mga kamag-anak natin. We will just be memories. But what God wants us na mapahalagahan po natin is setting the goals not of this world, but setting the goals of what is really, ah, paano pa bang ano yun, um, kumbaga mapanghawakan po natin yung mga bagay na intangible things. Yung mga tangible things po na nandito sa mundo, I've learned kakalawangin, hindi natin madadala, nawawala, nananakaw, maging panahon, nananakaw po sa'tin because hindi tayo nagpakatalino kung papaano natin gagamitin yung panahon. I've learned from that na ang dami kong panahon pala na natapon, pero salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng realization na hindi pa huli ang lahat, 'di ba? Na hindi kung kailan 80 years old na ako at saka ako nagkaroon ng realization na all these things are just vanity. At dun po sa word ni Lord na
Pero hindi lang po basta-basta kinukuha ng Diyos ang buhay ng tao, sinisikap niyang mapanumbalik ang mga taong napalayo sa Kanya. And this is me, this is you, this is all of us, na hindi po talaga tayo yung nag-decide na mapanumbalik ng Panginoon sa Kanya, kundi siya yung nag-orchestrate na ang buhay nating lahat ay makabalik sa Kanya, na tayong napalayo sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. So, we have to learn from the past na everything of this are just vanity, and kung ano yung kailangan nating pagtuunan ng pansin is what is intangible po. Yung mga bagay na hindi kinakalawang, yung mga bagay na hindi mananakaw sa'tin, yung mga bagay na eternal, na nakalaan talaga sa'tin bilang tagapagmana ng Panginoon. As we go on to our journey ng life natin, so ayan na, past is past, 'di ba? Past is past, and all things shall come to pass na. Na-realize na natin na mali tayo, na-realize na natin yung past natin is hindi naging gain sa'tin kundi naging, naging setback po natin yung mga bagay na yon. But thank God, purihin po ang Panginoon na siya po ang naging daan din para tayo'y makapanumbalik sa Panginoon. So, as we journey on this life, dadaan din po tayo pala, at ito ang masarap na daanan sa journey natin, sa faith natin, yung avenue po ng vindication ni Lord. As we go on to our journey of our faith life, andiyan po talaga yung dadaanan natin na diyan na tayo magiging masaya. Bakit? Bakit tayo magiging masaya? Kasi diyan sa avenue na 'yan is tayo na po'y sinasalubong ng Panginoon to vindicate us. At para tayo po ay ma-vindicate, kailangan makitaan po muna tayo ng Panginoon na pure and clean yung heart po natin. Not unless na tayo ay nagpalinis na sa Panginoon, not unless na nakita ng Panginoon na pure na yung heart mo to fully surrender kay Lord. That's the only time that the Lord will vindicate us. Ano ba yung ibig sabihin ng vindication? Vindicate means clearing of someone of blame and suspicion. We are justified, we are delivered, we are rescued, we are acquitted, we are clear, we are declared innocent, and we are discharged of our sin. Purihin po ang Panginoon, purihin ang Diyos na na dito po sa avenue of vindication po natin, makikita na napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin, na imagine niyo po, tayong makasalanan, inalis po niya yung ating kasalanan dahil ang gusto ng Panginoon ay magkaroon po tayo ng intimate relationship sa Kanya, hindi lamang for once, but for every day of our lives. Hinahangad po ng Panginoon yung bagay na ito. And nawa sa atin pong journey araw-araw ng buhay natin, makitaan po tayo ng Panginoon na gano'n din po nating dine-desire na maka 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 kumbaga maka-meet si Lord lagi, every day of our lives. To really walk in the Spirit, so we will not really gratify, uh, the desires of our flesh. At, dito po sa avenue of vindication, sabi po dito sa Psalm 23:3-5, "Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in His holy place?
The one who has clean hands and pure heart, who does not trust in an idol or swear by false god. They will receive blessing from the Lord and vindication from God, their Savior. Dito po makikita po natin na hindi lang po tayo pagka po fully surrender tayo sa Panginoon, hindi lang po pala tayo ni Lord. Mas meron pa siyang dakilang plano sa'tin and what is it? Gusto talaga ni Lord na ibuhos po talaga ang blessing po ng Panginoon sa atin lahat. And if our lives are now vindicated, ano po yung kailangan pong, lakaran pa natin as we walk on our faith life? So, kailangan po talaga naka-goal po tayo na dun po tayo uuwi at dun po tayo talaga dadaan sa home avenue. Ano po 'tong home avenue na sinasabi ko? The Lord wants us to find our way back home. Siya po yung ating, home, siya po ang ating tahanan, siya po ang ating final destination po. Sabi po dito sa Psalms 23:5-6, "You prepare a table before me in my presence of mine enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Sobrang sobrang 'pag nababasa ko 'to pong verse na 'to, sobrang naa-assure ako na ang talagang bahay po natin talaga, ang talaga pong talagang uuwian po nating lahat ay ang Panginoon po. Imagine niyo po, learning from my past, ang dami kong kapalpakan o kahit sabihin natin, I don't know if you can relate with me. Ang dami kong kapalpakan na ginawa sa buhay ko. Ang dami ko pong maling desisyon na ginawa sa buhay ko. Yet yung ama ko, hindi ako hinusgahan. Iniintay niya akong makauwi sa kanya at hindi niya nakita yung mga past na ginawa kong mali. Yung mga mistakes na nangyari sa'kin, it will not ruin what God is called for us to do. Andun po yung mercy niya and He refuses to take His hands off of me. Kumbaga hindi siya nagre-refuse na alisin ang kamay niya sa atin bilang ama. And what God wants us is lagi po tayong parang we must always run to God and He won't let us feel we are rejected dahil tayo po'y kaniyang mga minamahal. So, dito po makikita po natin na na si Lord excited po talaga na makapiling po tayo. He prepares a table, "You prepare a table for me in the presence of my enemies." Gusto niya ipakita na espesyal po tayo. Kahit sa mga kaaway natin, "Teka muna, favorite ko 'tong anak na 'to, favorite ko 'tong anak ko na 'to, nakahanda na nga yung kakainin niya, pag-uwi niya, 'di ba?" Ganito po yung dadatnan natin habang nilalakaran po natin sa buhay na ito, yung journey to our home avenue, um, at hindi lang po yun, katulad po nung shift. Alam niyo po ba yung kwento ng shift, 'di ba? Kaya po pala siya nilalagyan ng langis sa ulo is parang ito yung proteksyon niya para hindi po siya pamahayan ng ano, ng mga bakterya, yung mga kumbaga something na mag-i-irritate sa kaniyang nose para hindi siya makahinga.
So, kaya pala merong anointing of the head yung ship na yon ay para po kumbaga mabuhay siya. At gano'n po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Siya po ang nag-a-anoint sa atin as we go on to our lives. He, sa ating, faith journey, He anoints us with His oil and even our cups overflow. Lahat provided ng Panginoon. Wala na po tayong aalalahanin sa buhay nito dahil tayo'y mga tagapagmana ng ating Diyos Ama. So, ano pa bang kulang sa buhay po natin, 'di ba? Surely your goodness and love will follow me all days of my life. Hindi po tayo tatantanan na ng Panginoon. Hindi na po talaga tayo, iiwanan ng Diyos. Walang makapaghihiwalay sa'tin sa pag-ibig ng Diyos Ama. That I will dwell and I will dwell in the house of the Lord forever. This is our goal, na magkaroon tayo ng forever na relasyon sa ating Panginoon. So, yun po yung, summary o yung conclusion ko po sa journey na ito. Maikli lang po yung ating, maikli lang po yung ating dinadaanan sa temporary life na ito. And we must be aware na yung road na tinatahakan po natin ngayon, this is not our destination. Kung meron man po sa buhay natin ngayon na rough times, meron pong detours ang buhay natin, minsan mabako, minsan, um, mayroon po kayong discomfort sa ating journey ng buhay na ito, huwag niyo pong pagtuunan ng pansin yon because what matters is yung talagang destination natin and the Lord will take us home. Yun lamang po, purihin po ang Panginoon, sa Diyos po ang kapurihan. Amen po. Maraming salamat po, Sis Rochelle, sa iyong sharing for tonight. And ngayon naman po, tayo ay dumako sa mga may mga gusto po bang mag-share ng kanilang reflection for tonight. So, ayan po, bago po ako magtawag, ako po muna mag-share. So, ayan po. And actually, while listening po sa ating word for tonight, I was reminded by the Lord na parang oo nga, lahat ng nangyayari, lahat ng gusto mong bagay na meron ka ngayon, vanity lang yun. Diba? Na parang, yes, may mga goals tayo in our life na gusto nating i-achieve, pero para saan ba yun? Diba? Saan ba yung patutunguhan ng mga bagay na yun? And alam naman natin na maraming bagay ang mga nakapaligid sa atin na vanity lang and ayun, na parang this is not eto lang yung journey mo. Yung parang gano'n na may more than that kasi you know that na yung pinaka-goal mo is to be with the Lord. And even though may mga bagay na hindi ka naiintindihan or nangyayari sa buhay mo, sabi nga, di ba kanina, na parang minsan may mga mahirap tayong pinagdadaanan, pero through Jesus Christ, through our Lord God, alam mo yun, we are always reminded na alam ng Lord kung saan tayo papuntain, kung ano yung bagay na pupuntahan natin kahit na you have a dark past. Alam mo yun, na parang kahit na minsan nakakahiya kung ano man yung dark past na yun, pero yung bagay pala na yun ay yung magiging daan ng Lord para ikaw ay mas mapalapit sa Kanya at makita mo yung liwanag. So, yun po ang aking reflection for tonight. And ngayon naman po, tawagin natin si Sis Med, Sis Remedios po.
Available ka po ba? So, ayan po, mukhang hindi po available si Sis Med. So, ngayon po tawagin naman po natin si Brother Eric. Amen. Salamat, Pia. So napakaganda po nung mensahe na shinare po ni Ate Rochelle, no? Thank you po sa pag-share, Ate Rochelle. So, sa akin naman po, ang Romema po sa akin is, um, ang si Lord talaga ay tunay sa pangako niya. Dahil gaya nga po dun sa testimony ni Ate Rochelle na nung una, naging alam niya sa sarili niya na Kristiyano siya, pero may may mga pagkakataon sa buhay niya na naligaw siya, nawala siya, pero sa bandang huli, gaya nga ng naibahagi niya na si Lord talaga ay continuously na ipe-pursue tayo, na hindi niya tayo hahayaan na maligaw, and dadalhin niya talaga tayo sa kung saan ah, ang destiny natin at kung saan talaga tayo nararapat. So, na-remind ako na sa pagiging tapat ni Lord at um, sa goodness and unfailing love niya, gaya nga dun sa nai-share na scripture ni Ate Rochelle about sa Psalms 23. So, na-remind ako na kahit ano pang mga kasalanan na nagawa natin from the past is nandun pa rin yung um, unconditional love ni Lord para sa atin, dahil kung tayo man ay maliligaw sa buhay natin, may mga pagkakataon na nakakalimot tayo or nanunumbalik tayo sa mga kasalanan or naliligaw tayo ng landas. Si Lord ay walang sawa, no? Tapat siya na piniperso tayo, hinahabol tayo, hindi siya nagsasawa na mapabuti tayo at mapabalik sa kanya. So, yun po yung nagrema sa akin na napakagandang malaman na mayroong meron tayong Lord na gano'n tayo kamahal, na sabi nga ni Ate Rochelle, nagulat siya na hindi siya hinusgahan, 'di ba? Kasi nagkasala ulit siya, pero at the end of the day, um, hindi siya hinusgahan, ibinalik pa rin siya sa tamang daan. So, napakabuti talaga ni Lord, and yun, na-remind ako na um, meron tayong napakabuting Panginoon, mapagmahal, and isa pa sa na-remind sa akin is dapat talagang magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon, dahil sa merong Diyos na naggagabay sa atin at nag-e-ensure na tayo ay mapupunta sa divine destiny natin. Yun lamang po sa akin. Glory to God po. Praise God po, Brother Eric. And ngayon naman po, tawagin natin ang kanyang may bahay na si Sisiel. Amen. Dinig ako? Hello? Amen po. Sige. So, ayun, thank you Ate Rochelle. Ang ganda nung ano, nung topic ngayon. So, ayun, yung number one na, kumbaga take away ko is important na ine-examine natin yung heart natin. Kung anong avenue na ba tayo. Kasi na nare ano, na-remind nga rin ako dun sa parable of the sower. Habang nagsasalita si Ate Rochelle na kasi puwede kasing sa journey natin bilang mga Kristiyano, maaaring nandun ka ngayon sa avenue of vindication, pero pagka kumbaga yung mga kabisihan sa mundo, mga minsan, yung kumbaga na-o-overwhelm ka sa mga adjustment, ganyan.
So, minsan napupunta rin tayo sa vanity avenues na minsan hindi tayo aware, ganyan. So, it's important na i-examine natin lagi yung heart natin kung na kay Lord pa ba tayo, parang gano'n. So, yung number 2, parang for me, it's not bad to set tangible goals. Kasi kumbaga si Lord naman yung ano, yung kumbaga si Lord yung nagbe-bless sa atin, pinagkatiwalaan tayo ni Lord ng mga bagay na gano'n. Pero kumbaga, what is your priority, parang gano'n. Yun yung sinasabi ni Ate Rochelle na ano bang yung kumbaga we set goals, eternal goals kasi blessing will follow, gano'n. Kasi kung kumbaga kung yung mga goals natin is, yun yung dun tayo naka-focus sa mga tangible goals. It weighs us down, eh, minsan kapag lalo na 'pag hindi natin na kumbaga hindi natin na-hit, hindi natin nakuha yung bagay na gusto natin, ganyan. Kumbaga, we set our minds on the things that are eternal, yung gano'n. Tas yung number 3, wala talaga tayong maipagmamalaki sa Lord when it comes to faith. Kasi we might be strong, now, pero eventually kailangan natin yung Panginoon para maibalik tayo sa piling niya, yung gano'n na minsan kasi ano, eh, depende sa, current situation mo kung ano, kung kasi minsan 'di ba, minsan ano rin tayo, eh, minsan makakalimutan rin tayo ganyan. Minsan, ah, we miss yung we miss na kumbaga yung reading natin minsan mababaw gano'n. Minsan hindi gano'n ka-pure yung heart natin in receiving His word, ganyan. So ano, tama yung sinabi ni Eric na si Lord kumbaga, si Lord yung pagmamahal niya is sobrang ano, sobrang kumbaga ikaw yung ng Lord, eh, ikaw yung love niya. Kumbaga nothing will separate you from the love of God, yung gano'n. So ayun, salamat sa reminder, salamat sa Lord and, glory to God. Amen po. May gusto po bang, mag-share? Sige po, magtatawag na lang po ako ulit, Sis Beb. Amen. Praise God po. Ayan, glory to God po sa buhay ni Ate, Ate Rochelle sa pinag-aralan po natin, ano, yung avenue of life. Yun yung mga bagay na on how we approach yung problema natin, na paano tayo nagkakaroon ng progreso sa mga bagay na naganap sa buhay natin, ano po. Ako nga po lagi ko sinasabi, no, tayong mga tao, hindi tayo natututo, no po, nung panahon na masaya tayo. Hindi tayo natututo nung panahon na tawa tayo ng tawa, 'di ba? Natuto tayo nung mga panahon na nabigo ka, 'di ba? Nagkasala ka, nagkaroon ka ng problema, nagkaroon ka ng maraming failure, na po. Yun yung mga panahon na natuto tayo. Kaya nga, yung mga past natin, na po, na nangyari sa atin, mabuti man o masama, sabi nga po, ninabigate tayo ng Lord, eh. 'Di ba, sa avenue ng life natin kung saan doon po tayo binigyan ng ano, yung tinatawag ni ate kanina na vindication, 'no? Kaya nga yung Diyos, siya yung Lord na ano, eh, mas mahalaga sa kanya yung buhay mo kaysa sa kasalanan mo, 'no? Kaya talagang maiiyak ka kasi, "Gano'n ba ako kahalaga sa'yo?" 'Di ba, na parang ako nga mismo hindi ko pinahalagahan yung buhay ko, eh, pero gano'n pala ako kahalaga sa'yo.
Kaya tayo po tayong mga mananampalataya, hindi naman tayo lumapit sa Diyos dahil dinuro-duro tayo ng Diyos sa mga kasalanan natin, eh, o sa mga pagkakamali natin. Kaya nga po, ako lagi kong natutunan ko na nung una kasi ako naging mananampalataya po, dun din sa una kong naging espiritual na nanay. Para siyang laging nanduduro, para lagi siyang nangpo-point na dahil alam mo na'y tama, parang gano'n. Mas dinidiinan niya yung nagkakamali ka, kaysa sa bagay na puwede kang lumapit sa Panginoon para turuan ka, 'di ba? Na mas itama mo by the grace of God yung mga pagkakamali mo. Kaysa sa kaysa sa tayo po natututunan natin kasi karamihan po sa mga Kristiyano ngayon, po, dahil nalalaman mo'y tama, mas madaming finger ang nagpo-point sa mga mali ng tao. Pero sabi ng Bible, yung pagmamahal ng Diyos, 'di ba, ang nagko-convict sa tao kaya sila lumalapit sa Diyos. At yun po yun yung naramdaman ko. 'Di ba, yun yung naramdaman ko kasi madalas sabi niya, "Oh, makasalanan kayo." O 'di ba katulad sa mga Katoliko, paano natin sila katulad ni Ate Rochelle, 'di ba po? Si Ate Rochelle sarado, kandado, gano'n din po yung pamilya ko dati. Sarado, kandado, pero ako yung tinawag ng Panginoon, po. Hindi ko dinuro, hindi ko sinabi na, "Oh, Kristal, oh, mama, huwag kayong sumasamba sa Diyos-Diyosan." Hindi gano'n, eh. Hindi gano'n, eh, kasi hindi ko sila mawi-win ng gano'n gano'n yung mga mali nila o mga kasalanan nila ang ipo-point ko sa kanila. 'Di ba kasi si Jesus Christ din naman ang Panginoon ng mga Katoliko, 'di ba? May mga mali lang na pagtuturo, may mga mali lang na way, na doktrina na hindi natin puwedeng basta-basta maialis sa kanila. Pero bakit nga, 'di ba, bakit nga na-win ko ang pamilya ko? Bakit nga bakit nga 'di ba naging mananampalataya sila? Sila mismo, 'di ba yung na-convict ng pagmamahal ng Panginoon dahil nakaunawa sila, 'di ba? Dahil nakaunawa tayo ng pagmamahal ng Diyos. Hindi yung pino-point natin na makasalanan sila. Kasalanan 'to, hindi ka tatanggapin sa langit, sa impyerno kayong lahat. Parang gano'n yung sinasabi ng ibang mananampalataya. Pero hindi natin mas nadiin na, 'di ba, na mahal ka ng Panginoon. 'Di ba kung bakit mas mahal ka ng Diyos kaysa sa mga kasalanan na nagawa mo, na kayang burahin 'yun lahat at kalimutan ng Panginoon dahil may forgiver na Diyos. Amen? Na mas matutuwa siya na hainan ka, 'di ba? Na may hinanda siyang pagkain sa harapan ng mga kaaway mo, na mas na-win niya yung soul na 'yun, 'di ba, dahil sa pag-ibig niya. 'Di ba, dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa'tin, hindi po dahil sa kasalanan. Isa po ako sa testimonya, hindi ako lumapit sa Panginoon dahil pinoint ng mga tao yung mga kasalanan ko. Lumapit ako sa Diyos, nakilala ko ang Diyos, naunawaan ko ang pagmamahal ng Panginoon, 'di ba? Dahil nakita ko. Kaya nga sabi ng Diyos sa salita niya, mas higit na nagmamahal yung pinatawad ng malaki. Kasi alam ko kung sino ako, alam ko yung pinagdaanan ko. Alam ko kung saan ako nadapa at alam ko kung saan ako bumangon. Kaya ako po talagang ayoko hangga't maaari natutunan ko na sa buhay ko na hindi mo dapat i-point yung kasalanan ng tao. Kasi hindi mo siya mawi-win sa gano'ng paraan, 'di ba? I-point mo siya, hindi mo siya alam niyo po 'yun, turuan nating mag-repent ang tao, pero turuan din natin sila kung paano tamang mag-repent sa Diyos. 'Di ba? I-lead mo rin sila, i-navigate mo sila, i-direct mo sila. 'Di ba? Hindi yung parang iniisa-isa natin sa kanila, yung ganito yung kasalanan mo, ganito. Walang nagbago po na nag-point ng mga kasalanan sa tao o mga nakaraan o mga nakalipas natin. Nagbago tayo dahil naunawaan natin na may grasya at pagpapatawad yung Diyos na malaki na nakahanda para sa'yo at para sa'kin. Kaya purihin po ang Panginoon na po kasi
naniniwala ako na lahat tayo pinapaunawa ng Panginoon yung lalim ng pagmamahal niya, na mas malalim yung pagmamahal ng Diyos at kaya niyang kahit gaano karuming kasalanan mo, walang makahihigit sa pulang dugo ng Panginoon na hindi niya mabura lahat yon, mai-wipe away yon para lang maidala ka sa destinasyon na nakalaan niya para sa iyo at para sa akin, sa purpose niya para sa iyo at para sa akin. Kaya purihin po ang Panginoon, and to God be the glory po. Salamat po Ate Rochelle at salamat po sa bawat isa. Amen po, Sis Bev. And ngayon naman po, tawagin natin si Pastor Sammy. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Thank you, Sis Rochelle, for sharing the Word of God tonight. Napakaganda nung mensahe, no? It's really, para ko na mesmerize or nag-reminisce nung Pasko rin. Kasi syempre, you talk about yung redemption sa'yo during the years na you have been, you have backslidden, di ba, nung panahon na yon. So, dumating naman din talaga sa punto ng buhay ko yan. So, it's most 3 years of double life. Then, and I've been transferred to in a wrong, faith na sabi ko that I have lived a double life. But praise God, it's really yung binalik ako noon sa sitwasyon na mas naunawaan ko yung grace ng Panginoon. Yung word na grace talaga. It is really Him who pursues us from our shortcomings, from our failures and our sins. It's tama naman lahat ng mga inyong mga sinabi na ang Panginoon is, He is looking us as a son and a daughter. Like a parent, like a father. Diba? So, yung father o yung mga magulang natin, when we have sinned, diba? Or we have failure sa buhay naman natin, hindi naman tayo tinatawag lang by our failure. Diba? Minsan lang, actually sa Pilipinas, sa kultura natin mga Pinoy, minsan natatawag natin yung mga anak natin ng ganito, ganito. Pero hindi dapat ganun eh. Diba? So, but ibahin natin ng Panginoon, it's really God calls us by our names. No? So, He calls us His beloved, He calls us His son and as daughter. No, na talagang na-remind din ako doon sa bukod doon sa sinasabi ni Yeng na parable of the sower. I have been reminded doon sa parable of the prodigal son. There's really a restoration and second chance from God. Actually, hindi lang second chance how many chances. Kung mauunawaan natin yung salitang grace, mauunawaan lang natin talaga yung grace sa panahon ng pagkakadapa at pagkaka-restore sa atin ng Panginoon. And then, yung same grace na yon, yun din yung ibibigay natin sa iba. So I guess sa lahat sa atin na nakaranas ng grace, so doon doon tayo nag-mature spiritually, emotionally, na how do we see other people now na natuto na tayo sa nakalipas nating mga failures, nating mga past, paano natin titignan yung mga tao una sa kapwa believer, sa sarili nating household, sa ating church. Paano natin sila titignan sa lente ng Diyos, sa mata ng Panginoon, and then sa puso ng Diyos, how do we see them? And eventually, maging sa mga unbelievers, sa ating mga sariling pamilya, paano natin sila titignan? Sometimes talaga, natutunan ko din along my journey in learning in the past. Di ba, binigyan tayo ng Lord ng free will? Alam nyo yung free will na yan, talagang dahil mahal tayo ng God, hinahayaan niya tayong magdesisyon sa buhay natin. Tapos, pag lumagapak tayo, di ba? Hindi naman duduro sa atin, tama yung sinasabi ni Sweb, hindi naman duduro sa atin ng Panginoon na ito ka kasi. Actually, that's the enemy accuser. Si Lord kasi, He knows our sins, but He calls us by name.
sasabihin niya naman yung ano natin, yung mga pagkukulang natin, pagkasalanan natin, in a truthful and loving manner, 'di ba? So yun naman ang Panginoon, eh. I remember nung si Adan at Eva, nung sila ay nagkasala, anong sabi ng God sa kanila? Hinanap sila kung nasaan sila, 'di ba? Actually alam niya na yun, eh, kung ano nangyari because God is all-knowing. But God, doesn't call them by their sin, 'di ba? So actually patanong ang Panginoon magtanong, eh, patanong. Hinain niyo ba yung ano, 'di ba? Bakit kayo natatakot? Gano'n. So it's really, God is really loving and so gracious. So kung babalikan natin yung buhay natin, lahat tayo, hindi lang yung sa past life na bago pa tayo maging Kristiyano, lalo na ngayon na tayo mga Kristiyano, na yung buhay natin, yung bawat experiences natin sa failures ay magiging kalakasan at magiging katagumpayan ng kapatid mong nanghihina. Amen po ba dun? Kasi maaaring may mga stories tayo na same story na pinagdadaanan mo. So how makikita natin dun how God is magnified and how God pursue and restore that person. And from that, magkakaroon ka din ng ng kalakasan na hindi ka pala nag-iisa, 'di ba? So kaya napakaganda that you are in the family, 'di ba? In the family of faith. I remember nung 'pag wala ka sa Panginoon, umalis ka sa household, sa family of faith, talaga lone ranger Christian ka, wala kang sariling local church 'no, it doesn't belong. It is easily to be entangled by the world, by the sins, by the worldliness 'no, deceit, deception ng mundong ito. Eh, kung yun nga sa mga na-church nadadali pa, eh, 'di ba? Isa na din ako doon na nadali ako doon na, I thought, ito yung hinumble ako ng Panginoon sa part na yun, eh. God humbled me na God is using me na, dun sa first church ko before. I've been, dun sa discipleship ako noon. I've been leading the young professional adults. So, marami na rin ang na-accomplish dun sa unang church. But wala, eh, dumating ang isang araw na ako ay lumagapak in the middle of my journey and then I was deceived 'no. Hindi ko alam na ako ay deceived. So, paano ba ako nakabalik? Actually, tama din si Sis Rochelle. It is not by my own work. Without God who allowed things na magkamali, hindi naman ibig sabihin na gusto ni Lord na magkamali tayo. Pero kasi tandaan natin na ang Diyos is katulad ng magulang. Tingnan niyo yung tatay, 'di ba? Nag-aalala ko noon, 'pag nadapa ka, hayaan ka lang ng tatay mo. Bakit kaya gano'n minsan? Naalala ko no'n, yun pala, yung mga tatay pala kaya hinahayaan nila madapa yung anak nila, para matuto, para hindi pa hina-hina. Kasi on that failure matututo sila. So dun ko natutunan na gano'n pala yung Ama natin. Although puwede niya naman hadlangan yung nangyari na yun, because He loves us, He gave us free will, "O sige gusto mo yan anak 'di ba?" Parang gano'n, nagdesisyon ka. Pero dun pa lang na na-realize ko yung gravity, bumalik sa'kin yung gospel nung nakabalik ako. Paano ako nakabalik? And God used people to bring me back. And God allowed, me to have a depression again. Bumalik ulit ako dun sa ganong state 'no. Pero God used that, eh. God used that, yung puso na naging numb na yung heart ko noon mga panahon na yun. God used that, God allowed that. Kasi, tama naman Sis Bev. Minsan pa nasa cloud nine ka, happy moments or nasa victory moments, sa puro happiness. Sometimes yung nasanay na tayo dun, eh. We forget, what God has done, how sinful we are, gaano tayo karumi sa Panginoon na talagang niligtas niya tayo at inalis niya tayo doon.
And bumalik sa'kin yung gospel ulit, yung pagkaunawa ko sa gospel nung panahon na nadapa ako nung mga panahon na yun. Then grabe nung una pa lang parang hindi nga ako makaiyak nun, eh. I remember nung sa Pear Mountain ako with Nanay Ruth nun. Hindi ako makaiyak nun, parang napagod na yung puso ko, parang nagkalos kasi totoo nga, sin hardens the heart. Tandaan niyo yun mga kapatid, sin hardens the heart talaga. Pero dahil si Lord nga siyang, sovereign God, in control ng mga bagay, halaw niya talaga yung mga bagay na ano, like mashi-shake talaga yung finances, yung health, yung career. Eh, ganun nangyari sa akin nun, eh. Because of the hardening of my heart because of the sin, na-shake din yung lahat ng mga areas ng buhay ko. Yun pala si Lord na lang gumagalaw nun. Yun pala yung paraan ng God na para malinis ako at ma-vindicate muli, makabalik dun sa vindication ng Panginoon. And then ayun, nakabalik na ulit ako. Truly dun ko naunawaan yung pag-ibig ng Panginoon. So, what will be a challenge, for us, March na ngayon, tama yung ano, self-check and self-examination. Nasaan na tayo ng part ngayon on setting our goals for this 2025 sa ating relasyon sa Panginoon. Ako ang natutunan ko, ah, 'pag maayos ang aking relasyon sa Panginoon, lahat ng relasyon at lahat ng ano sa buhay ko ay maayos. Susunod, pawang susunod na lamang. Kahit nga yung kahit hindi ka nga mag-evangelize, eh, alam mo yun, pero although we are called to evangelize, what I mean is, if nakita ng mga tao yung glory, how do you act, the way you speak, the way you act, nakikita sa'yo yung love of Christ. Yung tao na mismo ang lalapit sa'yo. Tapos, maha-humble ka pa. Tama yung mga sinabi niyo, nakaka-experience din tayo ng mga panahon na, Lord, hindi ako 'to. Ikaw 'to, eh. Ikaw na talaga 'to. Hindi talaga glory to me, it's about you. And even in my salvation, although in my obedience, your love causes me to obey you. So, yun talaga. So, yun yung mga natutunan ko sa journey ko, along the way. Kaya ngayon, lalo ngayon nasa field ako sa office, nasa unbelievers, ganyan, ganyan, ganyan. So how do I impact other people? Although ngayon hindi ako nagpapakilala doon na I'm a pastor. Hindi ko ginagawang gano'n, eh. Kasi unang-una, hindi ko ibig sabihin kinahihiya ko yung title ko 'no, because I am not after for the title. I'm after for their souls. Na makita nila na magpapakilala ako, ang makikita nila sa akin hindi yung pastor, Sammy. Makita nila sa akin si Jesus. Magkaiba yon title versus the God who I'm serve. Makita nila na wala silang na malaya silang makaka-access sa akin. Although may boundary siyempre, pero yung meaning makakalapit sila sa akin na ganito, na makita nila yung pag-ibig ng Diyos na there's something in me. It's not because how good I am, but it is because of God who lives in me. So yun. Actually nung isang araw, sabi nung atheist na ano ko, hindi ko na siya sinisira nung una. Although pero naghihintay lang ako ng right timing, sa God kasi aminado ako na minsan may panahon ako na ura-urada ako, na by might ko na lang, na hindi ako naghihintay ng right timing sa God. Yun yung natutunan ko sa pag-share, evangelize. 'Pag inuna ko, by might ko na naman, baka mauwi sa debate o argument 'no, hindi ko na-win yung tao. So lumapit siya sa'kin nung isang araw, sabi niya, "Alam mo parang buti hindi mo naisipang magpastor." Ngumiti ako, hindi ako nagsalita. Siyempre hindi ko sinabi sa kanya na nandun ako. Sabi niya, "Kasi parang dun ka na papunta, eh. Parang sinurrender mo yung buhay mo sa Panginoon." Nagbiro pa nga siya sa'kin, "Magmonghe ka na lang kaya?" O sabi ko, tawa ako. Pero sabi niya, Kailan mo ba sasabihin sa akin?" Gano'n. Kasi gusto niya makarinig sa akin ng word sa Panginoon. Kasi gusto niya malaman kung tunay bang totoo bang may Diyos.
Kasi naging atheist siya. So, kailan mo ba sasabihin sa akin? Alam mo yung ano, sabi ko, sige, in the right time sabihin ko sa'yo. Siguro pag lumabas na lang tayo, gano'n, wag dito sa office, ganyan-ganyan, sabi ko sa kanya. Tapos, hindi pa siya umaalis no'n. Nararamdaman ko na gusto niya talagang makahingi ng word of God. Pero natutunan ko na maghintay pa sa tamang panahon na God will continue to work sa heart ng tao. Kasi dumating din sa punto na may pangmamak na siya sa mga Christian, sa God. Pero gano'n talaga, eh. Pero mahanap lang ako na yung timing at yung work na ng God, na is not by my might. At makita niya sa akin na hindi ako yung kasi nagkaroon ng bad image sa kanya yung mga pastor. Like sabi niya yung mga Christian church, yung mga pastor daw palang daw marketer. Ano yung marketer? Para yung mga nasa networking, 'di ba? Kaya minsan nasabihan niya nga ako, "Wag ka nga magpi-preach. Hindi ko 'yan need." 'Di ba? Noong una gusto ko ma-offend, pero sabi ko, "Lord, give me patience and love to this person. Hindi man ako yung gamitin mo someday, pero maipakita ko yung the fruit of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit, which is love and patience." So yun yung pinapakita ko, hindi ko na ini-insist masyado yung about kay God, gano'n. 'Pag tinanong lang nila ako, "Anong ginagawa mo by weekend, everyday?" Sabi ko, "Nagbabasa ako ng Bible, nagpe-pray ako," gano'n. I answer it truthfully and let God do the work, the rest of the work. So yun, dun ako natutunan na yung test, yung ano natin, yung past life natin, yung failures natin will be an avenue for us, again yung karagdagan ko, for us to share the gospel. Unang-una sa body of believers na nanghihina. Kung alam mo pinagdaanan, kung same kayo ng pinagdaanan at na-overcome mo na, i-share mo yung life mo. Share mo yung testimony. Makakatulong yan. Kasi sabi niya, encourage one another, di ba? Carry each other burdens. So, and again, sa mga unbelievers naman, na tinuturuan tayo ni Lord na magkaroon ng compassion. We cannot win the world, di ba? Darkness cannot drive out darkness, only light. Hate cannot drive out hate, only love. Sabi nga ni Martin Luther. So, yan po. Sana yan ang ano natin. So, ngayon sa moving forward sa pag-aano natin, sa pag-setting our goals, isama natin to yung sinabi sa 1 Timothy 4:7-8. Do not waste time arguing over godless ideas. Wala na tayo dun sa mga godless ideas. Katulad ngayon sa kawat kanan yung mga pula, green ka ba, pati sa politika. Pero how do you stand up? No matter who is the president, who is the vice president, there is only one king, who is Jesus. Sana wag nating kalimutan yon. And old wives' tales, then let us do not waste time. Instead, train yourself to be godly. Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in this life to come. Kaya yung tinuturo sa TGPM, basic, pero ito yung nakakalimutan, yung intimacy, reading, word, and worship. Pag maayos ang relasyon natin sa Panginoon, it's not easy to backslide. It's not easy to go back to the same failures that we have committed. But makikita mo na, ay, ito nga pala, nagkamali nga pala ako dito. Hindi ko na ito gagawin, Lord. Oo nga, ito nga pala yung consequences. Yun lang naman po. And salamat sa Panginoon and glory to God. Amen po. Maraming salamat po, Pastor Sammy. And ngayon naman po, tawagin natin si Nanay Ruth. Po. Good evening po sa bawat isa. Praise the Lord. Amen po. Naalala ko yung ating memory chapter sa senior ni Rochelle sa Psalms 24.
Sabi doon, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world indeed that dwell therein. For he that abounded upon the seas and established upon the floods, who shall ascend in the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place? He that hath clean hands and a pure heart, who that not lifted up his soul unto vanity or sworn deceitfully. He shall receive the blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. So, hanggang sa 5, ano? Ang ganda nung message natin ngayong gabi sa ating pinakatima na setting goals and learning from the past. Kaya yung na-share ni Rochelle ay pure na word ng Panginoon na may kasamang personal testimony about learning from the past. Lahat tayo, sabi ng salita ng Panginoon, is fall short of the glory of God. No one of us, walang makakapagsabi ngayon na ako mas malinis ako dyan sa nagsasalitang yan. O kaya naman sasabihin natin na ako ngayon okay na, siya hindi pa. No one, only God knows. Kaya nga po, what matter in the eyes of the Lord, what matters most is our heart. So, ang ganda nung sharing na yon. Maganda sana na naka-open tayo ng camera tapos lahat tayo magkakaroon ng tinatawag na discussion. Parang namimiss ko yung kauna-unahang TGPM natin na para lang nagkukwentuhan lang tayo ng normal, no? Na nagkakamustahan, nagsisharing tayo. So, ngayon habang tayo tumatagal, parang nawawala yung closeness ng fellowship, no? Ang sarap, ibalik kaya natin yon. Kasi, ang ganda na pagkatapos na talakayin ng ilang minutes, lahat tayo ngayon ay magkakaroon tinatawag ng hindi lamang yung take out, kundi magbibigay ng kanya-kanyang kuwan tayo. Pagkatapos ko magsalita, sasagutin ng isa, tapos yun namang isa. Sikapin nga natin makabalik tayo dun sa ganung fellowship natin. Parang tayo nasa isang pamilya lang na sharing time. So, yung ating pinaka-topic na setting goals and learning from the past, ibig sabihin ba na kung may mga kapalpakan sa atin ng mga nakaraang mga panahon, matututo na tayo doon sa mga nagawa nating kapalpakan kasi ang totoo, wala namang ginawang kapalpakan si Lord sa buhay natin. Sabi nga dyan, lahat ng tama sa buhay natin, si Lord ang may gawa. Pero lahat ng kapalpakan sa buhay natin, tayo ang may gawa. O, isisisi na naman natin kasi na siyempre, kasi po, ganito. Sabihin na natin ganun. Pero ikaw pa rin yung may nagdesisyon noon. Aminin natin, na lahat tayo nagkaroon ng kapalpakan sa buhay on the past. For whatever it is. Hindi yung parumihan o padamihan ng kasalanan. Sa harapan nga ng Diyos, yung pumatay at nagsinungaling, pareho lang kasalanan. Pareho lang na hindi papasok sa langit. So walang marami, malaki, maliit, basta sin is sin. So sabi ng Lord, for all of us is fall short of the glory of God. So sino? Sino nag-aabot sa kalwalatian? Sino naka-reach out? Wala. Salamat sa Panginoon. So in this avenues of life na tinuro sa atin ngayong gabi, gusto kong banggitin sa inyo that our past is forgiven. Kaya kahit magkwento ka pa, kahit i-testify mo pa yan, kahit malaman pa ng iba, huwag mong itago. Sabihin mo kasi pinatawad na ng Diyos yun. All our past is forgiven. And then this present is justified. Mga kapatid, bakit? Alam nyo, hindi naman talaga natin kayang abutin yung kabanalan na gusto ng Panginoon. Talaga lang tayo ay inaabot lagi ng kahabagan at ng kaawa ng Panginoon. So lahat tayo ngayon, from glory to glory, the Lord is changing us. Natututo kasi tayo sa mga nagdadaan na tayo po ay nagkakamali. Sabi nga dyan, totoo yung kasabi ng mga matanda na, ay kayo'y papunta pa lamang. Kami ay pabalik na, kaya makinig kayo. Anong ibig sabihin ng matatanda? Ako'y may ituturo sa inyo para yung aking pagkakamali, para yung aking naging suffering ay hindi na magiging pagkakamali mo at hindi na magiging suffering mo. Kaya mahalaga
sabi nga kanina, i-reflect talaga natin yung ating mga sarili. Ano? Ang sarap na minsan manahimik ka na lang muna at hindi ka magsasalita. Salip, i-reflect mo lang ang sarili mo sa harapan ng Panginoon. Salamat sa Lord. Sabi nga dyan sa avenues of vindication ng Panginoon sa buhay natin, we are vindicated. Hindi lang vindicated, but we are receive the mercy, the grace of God. Ibig sabihin, wala tayong na-contribute doon. Hindi natin deserve, pero binigay sa atin ng Panginoon. So, this present is justified. Namatay si Lord, nabuhos ang kanyang dugo, nabayaran niya to. Hallelujah. And our future is glorified. Tandaan natin lagi, kaya tayo may pag-asa sa Panginoon. Manatili lang tayo at sikapin natin. In the avenue of our life, yung goal natin, ano yung goal natin? To be like Jesus. Kaya nga kung nung mga nakaraang taon, ito yung naging kapalpakan, mga mali, doon ka nag-fail. Ngayon, matututunan mo, hindi ko nagagawin yun, doon kasi ako nag-fail. Doon kasi ako ngayon nagdusa. Sabi ko nga po, kung tatanggapin natin yung promise ng Lord na long and satisfied life, sana naman hindi yung long life na may matinding agony. Halimbawa, pinahaba pala ng Lord ang buhay mo 90 years. Dahil nga sumuway ka na sumuway sa Panginoon, mahaba ang buhay mo, agony naman. In what way? O katulad niyan, simple lang ang ginagawa ko sa inyo. Minomotivate ko lang ang inyong mga curriculum. Tinitingnan ko ang mga food intake ninyo, tinitingnan ko ang mga reading ninyo, tinitingnan ko ang mga gising ninyo. Yan lang, simple lang yan. Hindi nyo ba alam na yung ginagawa nyo para sa inyo? Sabihin natin, umidad kang 86. You are what you eat. Babalikan na naman natin. So magdudusa, ang haba ng buhay mo, pero mahaba na nagdudusa. Bakit? Sino may kagagawan? It is your choice. It is your choice. Which is, wala na tayong problema sa nakaraan, napatawad na. Ngayon naman, we are justified. Kinahabagan, kinawaan tayo. Yung ating kinabukasan is glorified. So wala na talaga tayong problema at ano pa man. At habang tayo nabubuhay ngayon dito, sabi lang ng Lord, stay pure. Obey. Sabi ng Panginoon, take my cross and follow me. Talagang may sacrifice. Minsan, nako-question ba natin yung ating faithfulness? Alam niyo, ang kalaban talaga natin ngayon, may niluluto akong preaching ngayon. May niluluto ako ngayon na teaching. Ang kalaban talaga natin ngayon, yung over-familiarity. Yung sobra ka ng familiar sa sarili mo. Ang tingin mo sa sarili mo, kapantay ka nung kapwa mo or kaya mas mataas ka pa sa kanya, kaya hindi mo na siya tinatingnan ng may paggalang. Wala na, kasi familiar ka na. No? Sa sarili mo, familiar ka na. Hindi naman ako nakakasakit. Okay naman ako. Ayaw mo sumunod, pero ikaw gusto mo sundin ka. You are so over-familiar of yourself. Ang galing mo magsalita, pero pag ang iba nagsasalita, ayaw mo makinig. You are so over-familiar of that person. Grabe po, pag tinuro ko sa inyo yung familiarity spirit, hindi na mamalaya ng napakarami, mayroon na siyang ganun. Parang wala ka na excitement. Hindi ka na excited. Dati, sa pagsisimula natin dito, balikan natin yung first year natin. Grabe ka excited bago pa man magsasabado. Talagang tayo nagme-memorize talaga tayo ng mga psalms natin. Ngayon, ewan ko kung mga memorize nyo pa. Yung iba, hindi talaga sumunod, hindi talaga nag-memorize. Pero grabe magturo, pero grabe yan manalangin. Grabe yan sa ministry. Ayaw talaga sumunod mag-curriculum. Bakit? What is the problem? Imo-motivate kayo. Dahil ba talaga hindi kayo nagre-reading? O nagre-reading kayo ng pasundot-sundot? O nagre-reading kayo kasi may preaching kayo? Ano yung totoo? Ba't hindi kayo makasunod sa curriculum? Istorbo ba yung curriculum? Puro ka na lang ba ministry? Puro ka na lang ba intimate sa salita? Ba't hindi ka sumunod sa leader? Bakit po? Kasi, ang sabi nga po dyan, ang Panginoon sa atin, if your life is in the hands of the Lord, then, sabi nga po dyan, live not over familiar. Sabi ng 2 Samuel, si Dernis Rochelle, lahat tayo mamamatay. Lahat tayo mamamatay. So anong focus natin ngayon? Ang focus natin, yung ating dadatnan, hindi yung iiwanan.
Saan tayo masyadong busy ngayon? Ministry, iiwanan natin yan dito. Pero yung ating intimacy, lagi inuulit-ulit po natin yan dito po sa atin po sa TGPM. Isa lang talaga dito ang pinaka-goal na gusto ng Panginoon, at ito yung aking itinuturo sa inyo. At sinasabihan ko ang lahat ng mga preacher, huwag kayong maglalayo ng mga preaching ninyo. Kaya ko kayong turuan ng lahat ng klase ng theology, pero ni minsan hindi ako nagturo ng theology. Isa lang naman ang pinagagawa sa atin dito ng Lord, turuan kayo sa inyong mga intimacy. Bakit po? Bakit kailangan basa ka ng Bible? Bakit kinakailangan na ikaw ay magbasa ka ng magbasa? Dahil sa kababasa mo, lalalim ang prayer life mo. Dahil sa kababasa mo, lalalim ang worship life mo. Dahil sa kababasa mo, lalalim ang pagsunod mo sa Panginoon. Dahil sa kababasa mo, lalalim ang relasyon mo sa Diyos. Lalalim ang pagkakilala mo sa Panginoon. Hello? Pero kung tingnan nyo po, may mga reading po dyan, 5 minutes lang, 10 minutes lang, hindi ko ma-explain. Hindi ko ma-explain. Siguro sinasabi nyo, familiar na kayo sa akin. Siguro, baka iniisip nyo, si nanay ngayon, hindi na nagbibilang. Hindi na tayo pinapagalitan niya ni nanay. Hindi na tayo sinisermonan na ang reading natin ay kulang na 1 oras. Hindi na tayo sinisermonan pag wala tayong curriculum. Mga kapatid, I am just doing my part to your life. But, you are doing it to yourself. Always remember, amen, always remember, sabi nga dyan, setting our goals. Ano yung goal natin toward heaven? And learn from the past. Marami na po na sumuag sa atin. Marami na pong lumaban sa akin. Marami na po na nagmarmor at nag-backfight sa akin at sinasabi, ano ba yan si nanay? Siya lang ba talaga ang mentor? Dapat susundin. Ako din naman pwedeng maging mentor. Ano ba yan si nanay? Puro na lang reading ang sinasalita. Alam niyo po, habang pinapanood ko ang mga reports sa mga curriculum, I am praying to the Lord. Sabi ko, Panginoon, sana'y maging totoo ang bawat isa. Yun lang naman. Alam niyo po ba, in your curriculum, kahit wala kayong grabing tindi ng ministry, in your curriculum, naniniwala ako, you will stay connected to God. You will stay pure in the Lord. You will stay focused in the Lord. And I believe you are a ready bride of the Lord when the groom is come. Why? Binabaran mo ang salita. Sino ba yung salita? It is the Lord Himself. The Word of God is the Lord Himself. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi natin, asan ba si Lord? Asan ba si Lord? Basahin mo ang Biblia, ayan na si Lord. Panginoon, asan ang kasagutan mo? Basahin mo ang Biblia, masasagot ka dyan. Lord, nangihina ako, basahin mo ang Biblia, lalakas ka. Panginoon, nagugulumihan ako, nadidrain ako, Lord. Basahin mo ang Biblia, marirefresh ka. You will be complete. You will have everything because the Word of God itself is the Lord. So, what is our focus? What is our goal? Ito yung ating pinakatema ngayong buwan na ito. Setting goals. What is your goal? Dapat yung goal natin toward heavens. Yung mga iiwanan natin dito, bawas-bawasan natin yung oras natin na mga iiwanan natin dito. Hello? Sobra tayong busy. Masyado nang nasasama yung puso natin sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Mas excited ka pa sa ginagawa mo sa araw-araw kaysa sa iyong intimacy. Di baling mangkulang ka sa intimacy mo, ayaw mo lang magkulang sa iyong ginagawa sa araw-araw. Mga bagay na iiwanan. Ano ngayon kung wala kang pera? Hindi ka naman ni Lord pinababayaan. Ano ngayon kung walang laman ang rep mo? Kailan ka ba ginutom ng Diyos? Ano kung ang dami mong utang? Kailan ba hindi binayaran ng Lord yung utang mo? Ano ngayon kung ang dami mong problema in relationship? Kailan ba hindi inayos ng Diyos ang relasyon? Kaya sabi ko nga kanina sa aking note, the Lord never fails us. Kailanman. He never stop loving us. He never stop directing us, helping us, blessing us, protecting us. Mga kapatid, alam niyo po, matapos ko lang itong aking ginagawang teaching, I will teach this to you, to every one of you, the spirit of familiarity. Marami niyan meron tayo sa atin. Kaya minsan, yung may nagsasalita, minsan,
nagdudugtong ka na, alam ko na yan, may na naman yan mag-preach. You are so familiar to that person. Minsan hindi ka na umiiyak sa iyong worship, sa iyong prayer. You are so familiar in the presence of God. Minsan hindi ka na excited sa mga gawain ng Lord because you are so familiar. Wala na yung excitement. Tinitingnan mo ang sarili mo that you are okay. Tinitingnan mo ang sarili mo na ikapantay ka na ng iba o baka minsan tinitingnan mo ang sarili mo mas mataas ka pa sa iba. Sabi ni Pablo, look at yourself na higit ang kapwa mo kaysa sa iyo. Alam niyo po, iyan po ang isang naging kasalanan at problema ni Lucifer. Na tiningnan niya ang sarili niya na kapantay na ng Diyos at gusto niya pang lampasan ang Diyos. And because of that pride and because of that behavior and attitude, kaya ibinaba siya ng Panginoon. Alam niyo po, maski na anong achievements natin sa buhay, maski na po ano po ang mga nangyari sa ating buhay, past is past. Hindi lang kasalanan yung past. Kahit yung mga tagumpay is past. Kahit yung mga achievements, yung mga accomplishment is past na yan. Nakita na yan ni Lord. Huwag mo na ipagyabang yan. What is important is right now is your present that you are fall short of the glory of God. Kaya patuloy ka pang mag-strive, patuloy ka pa na mag-reach out. Patuloy mo pang ilapit ang sarili mo sa Panginoon. Baka maraming magugulat sa atin. Nasa huling tunog ng trumpeta na pala tayo. Darating na ang Panginoon. And you are the bride of the Lord. Are you ready? O saan ang focus natin? O kung ano ang goal natin? Baka malayo doon sa goal ng Panginoon. Ang goal ng Panginoon, sabi nila, sandali lang. Babalikan ko na kayo. Pag naihanda ko na kayo ng inyong mga silid, babalik na ako para kung nasaan ako, idadalhin ko kayo. Pero tayo, ang layo ng isip natin na kay Duterte siguro. Pag galit ang mga tao, ay galit din tayo kay BBM. Pag kagalit kay Duterte, galit din tayo kay Duterte. Huwag na tayo makisali-sali dyan. Mga kapatid, hindi tayo magkikisali-sali sa mga politician and we will just pray for our country. Pero hindi tayo maka-Duterte, hindi tayo maka-BBM. Maka-Diyos tayo. Huwag tayo magkomentaryo, baka tayo nagkakasala pa. Saan tayo mag-focus? Saan tayo magkaroon tinatawag na focus? I-focus natin yung ating mga sarili sa harapan ng Panginoon. In the avenues of life, yung sarili mo ang inilalakbay mo patungo sa buhay na hahantong sa kabilang buhay. Na sana sa dulo ng avenue ng buhay natin na to, sa dulo noon, sana doon tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? At hindi sa kapahamakan. Maraming magugulat. Anointed. Sabi nga dyan, grabe ka anointed. Sabi doon, nagpagaling ako Lord. Nagpalayas ako ng mga demonyo. Sabi ni Lord, I don't know you. I don't know you. Hello mga kapatid. What is the goal of our life now? So, i-focus natin sa pinakamahalagang goal ng buhay natin. Wala nang iba. Prepare yourself as a bride of the Lord. In the avenues of your life, kung nakikita mo na kailangan kang maituwid, nire-review ka, huwag kang magalit sa nagre-review sa'yo. Kung ikaw ay kinukurik ng pinakamababa sa'yo, kahit pa anak mo yan, kahit pa yan ay apo mo, nire-review ka at talagang mali ka naman, huwag kang magalit. Alisin mo yung pagiging self-righteousness. Marami pong ganyan, sobrang familiar. Lalo tigit sa pamilya, pag nag-review pamilya, ay hindi pwede. Familiar siya masyado. O wag mo ma-review ka kung pinakamatanda. O sino ka naman kahit pinakamatanda ka kung ikaw naman talaga ay mali. So yung self-righteousness is familiarity spirit also. Ano po? So, take your time, mga kapatid, to bring yourself in the Lord. Who shall dwell in thy holy hill of the Lord? Sino ba ang makakaharap doon sa banal na bundok ng Panginoon? Siyang may malinis na puso. So what matters most in the Lord is our heart. Ano po? Accomplishment, isa dahil naman kay Lord yan eh. Yung galing yung anointing, galing naman yan sa Holy Spirit. Gifted, galing naman ang mga gifts kay Lord. Ano meron tayo? Wala. Yung heart natin, ito lang ang tanging iharap natin sa harapan natin sa pagharap natin sa Panginoon. So tandaan po natin, past is forgiven. So wala nang sumbatan doon, walang husgahan, walang pinpointing of finger.
malaman mo man yung buhay ko sa past, malaman ko man yung buhay mo sa past, ano naman ngayon, forgiven na yan. And this present is justified. Amen? Hallelujah. Salamat sa Lord sa kapatawaran. Salamat sa Panginoon sa paglilinis. And the future is glorified, vindicated life. Amen po. So, tandaan po natin, tanggalin natin yung pagiging over-familiar natin. Ituturo ko yan sa inyo. Amen? Sikapin mo. Ano po, na yung intimacy mo ay talagang totoong intimacy. Huwag kang sabi mo, ako naman po nagbabasa naman ako na let me see. Kumbaga sa maestra, teacher, gumawa naman ako ng assignment, pa-check. Kung talagang tama at kumpleto yan, tinapos mo yan. That is the reason of our curriculum. Para sa ganun, kayo, ano pa bang bahagi ko sa buhay ninyo kung hindi ko kayo imo-motivate? So that is what I call is assignment. Ano yung motto natin dito sa TGPM? I am accountable to you, you are accountable to me, and we are both accountable to God. Sisingilin kasi ako ng Diyos sa iyo. Amen. So kaya pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon, let us focus to the very goal of our life, and that is the thing na dadatnan natin at hindi iiwanan. Amen. Bawas-bawasan natin yung ating sobrang pagkagumon at pagkabisi sa mga bagay na iwanan. At dagdagan natin yung ating panahon sa bagay na dadatnan natin sa kabilang buhay. Amen. So setting goals and learning from the past. Amen. Ang meron na lang tayo ngayon is matututo tayo sa nagdaan sa buhay natin. May lesson tayong natutunan doon. Pero yun po'y wala ng condemnation. Amen? That is past and forgiven. And presently, ngayon po sa tulong at tabag ng Panginoon sa atin, we are all justified. And the coming future, we will be glorified. Amen. With Jesus in the heaven. Hallelujah. Sa piling ng ating Panginoon. So we are so excited for the coming of our groom. And as the bride of the Lord, amen, be ready, amen, be watchful, and then hindi lamang yon, ihanda mo talaga ng totoo ang iyong sarili sa Panginoon. Focus, amen, to the eternal things and not to the temporary things. Salamat sa nagmensahe ngayong gabi, sa mga take out ng bawat isa, at nakaka-bless ang bawat isa. Pagpalain ang inyong mga curriculum, pagpalain ang inyong mga intimacy araw-araw. Ano po, no murmuring, no complaining, amen, just obey and be blessed. Salamat po sa lahat. God bless. Thank you po, Nanay Ruth. And salamat po sa reminders that we should not be over-familiarized with the things na ginagawa natin.